Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo at welcome po dito sa ating programang Ibig Talakayan mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Ngayong hapon po, dapat umaga ho tayo kaso walang time. Very busy ang ating pong kakapanayin ngayon at saka ang importanteng taong talagang magsisiwalat ng lahat. Ngayon po, araw ng Thursday, January 25, 2024, muli na naman nating makakapiling ang ating butihing spokesman ng tungkol po sa the quest for the divine wealth, for the welfare of all humanity. And of course, walang iba kundi si Chairman Ray Buendia. Sir, good afternoon po. Good afternoon, Ma'am Mel. At saka sa lahat ng nanonood, mga kababayan. Ngayon, nakatuto kayo ngayon. Ayan. Ngayon, pag-uusapan natin, sabi natin nga expose the truth on the divine wealth. Handang-handa na kayo, sir, na i-expose na yung katotohanan tungkol sa divine wealth. Opo, ma'am. Ayan, ako, napapanahon na talaga yan para itong ating kahirapan talagang mapakinabangan ng taong bayan kung yan po ay Pero may mga katanungan po tayo, no? Gusto po natin itong itanong sa kinauukulan sa inyo po. Totoo po ba yung divine wealth? Totoo po yan, ma'am. Pati buhay nga natin, kanya pa rin, siya may-ari. Gaano po yung katotoo? Sobrang totoo. Ano po ba yung katotohanan niyang divine wealth na yan? Kasi po, ang totoo niyan, pag divine wealth, lahat po ng kayamanan sa buong mundo, siya po ang may-ari. Sabi ko nga, pati buhay natin. At saka, ang divine wealth, may dala po yan ng batas. Well, maganda po yung sinabi nyo, pero alam nyo po, tayong mga mamamayan na nandito nakatira sa mundo, tila po yata napakalaki ng gap, no? Kasi ang you are talking about, yung sinasabi nga nyo, yung siyempre, naniniwala po tayo sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Nasabi nyo, ang siyang lumalang sa atin. Pero ngayon po ay sinasama ninyo siya dito sa sinasabi ninyo na divine wealth, na siya ang may-ari ng lahat. Siyempre, lahat tayo naniniwala na ang Panginoon ang siyang may-ari. Yes, ma'am. Kaya nga divine. Kaya nga divine. Yes. Then, paano po kayo na-involve dyan sa divine wealth, sir? Yun na nga, ma'am. Ito ang takdang panahon, ito na mabuksan na po yan. Hindi naman po sa akin, napag-utosan lang po ako. Talagang para mawala na po ang lahat na ating agam-agam, kasi may dala po itong batas. Unang-una po, ma'am, yung Commonwealth pa, may batas. Then, ginera tayo. Nagkaroon tayo ng batas pa noon ni President Marcos Sr. 1973. Then, after that, isipin mo yan. Dumating ngayon si Core, 1986. Nagkaroon ng batas na naman ng 87. Sa madalang salita po, hanggang ngayon, yung batas pa rin ng 1987 na gusto nung i-amend ng mga mambabatas politiko. Yan po bang batas na sinasabi ninyo? Ito yung batas na pangkasalukuyan o anong particular na batas po ang nakakasakop dito sa divine wealth na inyo pong tinutukoy? Ito po, ma'am, batas tungkol sa pera. Yan naman, ma'am, pag-usapan na natin po ngayon, mga kababayan, tungkol sa pera. Kasi yan ang pinag-aawayan ngayon, ano na tayo? Nasa millennial na po tayo. Ngayon lang po ito mabubuksan
Kasi nga, itong batas na ito ngayon, ang kasalukuyan na dapat nang mangyari, ma'am. Alam nyo, napakalawak ko yung sinasabi ninyo, yung batas na yan. Sapagkat ngayon kanina may dala po kayong dokumento na kung saan ay kahapon lamang ninyo napapirmahan. Alam mo, ma'am, sa kinaukulan lang. Tungkol po ba sa yan? Kinaukulan lang po yun, yung concern. Hindi na, mga kababayan, nakikinig lang sila eh. Wala naman po silang magawa. Siyempre, matutuwa sila. Kasi matagal na po yan, mga wealth na yan eh, yung mga accounts na yan. Wala naman pong nakapag-perform yan kasi wala silang dalang batas, ma'am. Pero yan po bang inyong ipinakita po sa amin a while ago, bago ho tayo dumito sa ating panawagan o itong ating programa, ay pwede ho ba na natin ito ay pag-usapan? Oo po, ma'am. At unang-una, ma'am, itong hinahanap nung last pa natin ng United Nations Organization at saka ng International Court of Justice at saka World Bank, sila lang po ang parang referee rito. Kaya kayong mga naglalaro dyan na may pag wala kayong dalang batas, ito ang sinasabi ko. Walang makaka-perform kahit sino. Yan po bang batas na sinasabi nyo? Batas ho, saan galing yung batas na yan? Ito, ma'am, tapos na po ang libro. Oh, sige. Ito, ko. Ito ang batas niya sa pera. Divine Constitutional Law. Kasi pag wala po kayo nito, ito sinasabi ko. Ako tapos na ang legality ko rito sa Pilipinas. Galing na akong Malacanang. Galing ako ng Department of Finance. Dito sa natin, sa Supreme Court, in National Defense. Mayroon po akong mga legality, ma'am, yan. Kaya nga itong UN, kayo po dyan sa UN, ang bago na yata ngayon, si Ang Green, Gonzaga, Honorable Gonzaga. Sir, sa United Nations na representing dito sa Manila, ang boss niya si Guterres, si Honorable UN Guterres. Oh yes. Yung batas na tinutukoy niya ay tumutukoy sa divine wealth, sir. Yes, ma'am. Kasi, ma'am, hinahanap nila yung master account or mother account. Mother account. Yes, ma'am. Yung ESM. Ano po ibig sabihin ng ESM na yun? Yun na nga, ma'am, Almighty. Sacred Mother. ASM. ESM. Yan ang hinahanap nila. Tsaka yung pamprint, yung na yan. Kaya nga lumutang, napag-utusan lang po ako. Kung kayo po ay napag-utusan, sino po ba ang nagbigay po sa inyo ng autoridad na to? Ay, mayroon po akong libro nakalagay dito, ma'am. Sabihin ko naman dyan kasi, alam mo, masasagasaan na natin itong mga may accounts ko, no? Kayo dyan, tulong-tulong tayo kung natatakot kayo at saka huwag kayong lulutang pag hindi wala kayong batas, sorry. Yung batas po ba yung tinutukoy ay ang may gawa ay yung ating pong government? No, hindi. Kaya nga, ma'am, sabi ko, 1973, gawa yan nung panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. Kita mo, pinaalis. Kaya nga masabi ko, ma'am, ito na 87. Hanggang ngayon, magkakaroon na nga daw ng amendment. Whatever it is, pinag-aawayan na nga eh. Yung batas na lang, magkakaroon ng amendment. Ay, gusto nilang gumawa. Marami ang dami nila eh. Tapos yung number 1 kasi, ma'am, gaya nung alaman natin itong mga kababayan saan galing yung PDAP na pera? Saan galing itong confidential fund? Ang daming pera. May nakulong dyan. Nakukulong sa accounts. Bakit hindi napupunta sa ating mga kababayang naghihirap? Bakit sila nagkakakaso? Yan na. Sino na yung mga nakulong na yan? Alam nyo na po yan. Ibig nyo sabihin na hindi dahil doon sa mga kasong ipinataw sa kanila ang dahilan kung ba't sila nakulong, kundi dahil dito sa divine wealth. Are you saying that, sir? Ma'am, totoo yan. Ito, ma'am, may anuhin ako para sa atin lahat to, mga kababayan. May babasahin po si Chairman. Ito, inano ko to Lagi na lang po tayo, matagal na po tayong may eleksyon, nagbubutuhan. Wala naman pong nangyayari hanggang sa ngayon. Napabayaan na po tayong lahat ng pamahalaan. Mga kababayan ko, pakinggan nyo itong sinasabi ko. Huwag na po tayong masyadong umasa na ligtas na tayo sa kahirapan. Dapat wakasan na natin ang mga sakim sa kapangyarihan. Ang tanging lumikha
ang ating makapangyarihan Diyos, na lamang ang makakapagbigay ng totoong lunas, kalayaan at kaginhawaan sa atin. Ang mabuti pong pamahalaan ay galing sa Diyos na lumikha ng lahat, na dapat sundin para magkaroon ng tamang good governance o mabuting pamamahala na hango sa gabay ng dakilang Ama at lumikha. Hindi sa gawa ng mga makasalanan at sakim ng mga tao sa ating lipunan. Nakilala na. Kilala ninyo kung sino ang mga iyon. Iyan, ma'am, tagagawa ng batas. Ngayon, pag-aawayan na naman, ang sabi nga nila, yan, pagkakaroon ng tsa-tsa. Baka sa sunod siguro, tanggo na tayo, or bugi, or swing. Ang pag-usap po natin ngayon ay tungkol sa pera. Kunti yan na nga ating title Totoo bang divine wealth? Mhm. Sino na pag-utusan? Andito na po ako Kaya nga may libro ito. Oh. So, sir, you are saying na kayo po ang napag-utusan. Yes, ma'am. Well, kung kayo po ang napag-utusan, lahat ng bagay tungkol dito sa divine wealth, kaya ninyong ipaliwanag. Yes, ma'am. Ito na nga may libro na pa ako, tapos na mga kababayan ko. Ang divine tungkol po ito sa pera, ma'am. Ano po ba ang hinihintay natin? Kanino po dapat yan isumite para mai-encash na yan at ma-turn into cash and then maibsan ang kahirapan ng sinasabi natin. Mambatas, ginagawa dito sa atin yung mga nakaupo dyan, mambabatas. Sumulat na ako sa kanila. Kaya Honorable Speaker Romualdez. And then kay President Bongbong. Ano Kaupo lang niya. Ano po sabi? Hindi ma'am, alam mo, concern lang yan. Alam mo kung may confidentiality, whatever it is. No? Kaya, baka pinapaano na nila ako, what is this? Monitor, surveillance. Dito po ako, open ako. Ano naman po ang dahilan para i-monitor kayo o i-surveillance? Kasi kung totoo po yan, na yan para sa taong bayan, bakit naman mangyayari yung gano'n na kayo i-monitor o isa-surveillance o maaaring bigyan kayo ng mga hindi karapat-dapat na pangyayari na sabi nga po ng iba, baka kayo ay madisgrasya or what. Bakit kailangan mangyari po yan? Ma'am, nasubukan ko na yan nung galing ako sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Panahon ni Pinoy, ang Senate President si Sir Drilon, Senator. Sabi sa akin ng Attorney De Vera ng Investigation Division and Intelligence Division ng Bangko Sentral, ipapaprofile daw ako at saka ipapasurveillance. Sabi ko, salamat sir, sinagot mo ang sulat ko. Mag-imbestigahan na po tayo. Nawala. Wala na, hanggang doon lang. And even in-endorse ako nila, salamat ito, panahon ni Digong. Panahon ni Pinoy. Si Sal Panelo, siya ang legal. In-endorse niya ako kay Bungo, kay DOF Dominguez. Dito sa chief economist, kay Honorable Hil Beltran. Ang sinabi niya, ma'am, ilgatin daw yung Marcos. Kako hindi po to related kay former President Marcos. Nandiyan po ang sagot sa akin. Ay ngayon, nandiyan na si BBM. Bakit nyo ginamit doon yung Magic 5, ma'am, yung pangalan ni FM Marcos Sr.? Ito ayun yung 3,500 metric tons. Ayun yung sa Thailand, yung napag-usapan na nung nakaraang ngayon, nakapirma kayo dyan. Ikaw rin, Ma'am Dilema, nakulong ka na, ma'am. Nakapirma ka rito. With respect sa inyo. Sir Frank Drilon and si Marujas. Ano na nangyari doon sa pera? Nangyari ba yun o hindi? May mga dokumento po kayong maipapakita. Yes. Kaya nga, maganda po na ilatag natin sa mamamayan. At saka, syempre, tulad ng sinabi nyo, inulit nyo na naman ngayon na may mga tao talagang behind that. At unang-una, sinabi nyo si former Senator Laila De Lima, si Senator Rojas, si Franklin Drilon, Senate President Amando Titanco, yan. And Department of Finance noon, si Honorable Cesar Purisima.
Kayo po ba nakikipagtalastasan sa kanila? Hindi upang naman, may so naman far, po? mayroon po akong dokumento na galing sa, hindi na po sila ngayon nakapwesto. Iba na naman. So, hindi po ako pwedeng nito, utos po ito sa akin. Kaya libro ito. Tulong-tulong na po tayo. Hindi naman ako Ano nag-ano rito, po ba naghangad. in particular na tulong ang gusto niyong mangyari sa mamamayan po? Magkaisa na. Lahat kasi para mawala na itong Paano po kahirapan. pagkakaisa gusto niyo, sir? Para maging Nasa mga maliwanag. nakikinig na po yan. Mm. At saka number 1 dyan, itong United Nation, kaya nga itong natin, talakayan dito, totoo ba itong divine wealth? Kaya nga nandito na nga batas po ito, divine constitutional law. Ay, anong batas ang gagamitin natin para sa pera? Yan ang tanong ko Anong batas ang gagamitin para sa pera? Anong meaning ng, gaya nung DAP, PDAP? May meaning po yan. Mhm. Binago nila. Yes, para yung LOI, yung letter order instruction, yung nakaloko Dapat Lord order kasi ang may-ari, ang ating Panginoong Diyos. Binabago nila they're twisting the facts about the meaning. Doon nagka-disarray, nagkasira-sira ng mga lahat-lahat po sa atin. Mayaman po ang Pilipinas. Mayaman tayong Pilipino. Kaya, gusto nilang, tingnan mo ang dollars, magkano? US dollars. Magkano ang euro? Magkano ang yen? Tayo, ang peso natin halos hindi na makabili ng ng Devaluated lechon na manok. po ang peso natin. Di bukod dun, ma'am, aywan ko kung anong nangyari. Okay. Pero bago po tayo magpatuloy, meron po tayong isang viewer dito. Sabi, may narinig ako noon, dapat raw ay merong global immunity. Ano po ba yun? Yes, ma'am. Yan. Ano po ba yung global Ayun immunity? naman yan ang katibayan na ikaw exempted ka sa mga bibigyan ka ng charges. Kasi kailangan may immunity ka, global or divine immunity. Mayroon po ako divine sir. license. Saan po galing yan? Ay malalaman ng kinaukulan yun, ma'am. Kasi nakalagay yan sa aking mga sa papilis ko. Kahit dito nga ay nandiyan yan Sila lang ang referee. Wala ditong Pilipinong makakaano. Only the United Nations Organization, World Bank Group, International Court of Justice, Financial Action Task Force, at saka International Criminal Court. Silang 5. Pero yung 3 lang ang involved dito Alam nyo, sir, naririnig po tayo ng ating mga kababayan, Sabi nila, yung mga dinidiscuss po ninyo ay okay pinaniniwalaan natin. Pero pag sinasabi nyo pong yung hindi yan kay Marcos, kundi yan ay sa Diyos. Opo. This is not related to Marcos. Paano po nangyari yan? Kaya nga sinabi rin ni FM noon sa Switzerland, kay former Hubito Salonga, kasi sila nagabul ng ilgatin daw Kaya nga, hindi nila na si former senior Marcos Ferdinand. Kaya pahiya sila. Ipitransfer na nga niya. May sanction na kasi tayo noon Pag hindi, ginigipit nila yung former President Marcos Sr. Wala silang nagawa. In what way ginigipit? Siyempre, yung sinabigyan ng unjust charges, ay doon nga ang referee sa Switzerland Mayroon pa akong kopya na nakaperma si Hubito Salonga, former Hubito Salonga, nakaperma si, paalis na noon si former President Cory, ang Secretary of ni Cory noon, si Sir Drilon, ikaw ang nakaperma ka rin, sir. Kaya ako, tungkol sa po yung mga pinirmahan nila na yon. Tungkol doon sa ni FM Senior na sinabi niya hindi kanya. That is a divine wealth. And even the US cannot interfere. Para sir, ito po ang tanong na ating mga mamamayan, Tayo po ay nandito sa mundo, Naniniwala tayo sa pangyarihan ng Diyos. But then sa ganitong sitwasyon, we are talking about money, hindi lang basta pera to, di ba sir? Kayo nga ang nagsabi. Opo, ito ma'am. po talagang kayamanan. Ibig niyo po bang sabihin we are transacting business with? Ma'am, nabanggit mo, we are living in this world. Opo. We are living in this world. Sino ang gumawa ng mundo? Di Diyos.
Tama po yun. Oh, yun Pero, pala. po, itong kayamanan na to, ibig niyo pong sabihin we're transacting business. Not only, this is God. not sa business. Ito para sa atin mga Pilipino Kaya ito. nga po, itong kayamanan na to. Yes. Paano, Intindi- paano ho niya ito ginawa? O ano ang mga pangyayaring ang Panginoon ay Ma'am, walang imposible sa Diyos. Alam mo naman yan natin lahat. Meaning to say, hindi pa tayo alam na niya yan. Ngayon lang lumutang tayo Ito lang ang bagong batas. Subukan naman po natin itong divine constitutional law. Andi dito po ang pera. Sir, ma'am, mga kababayan Yung ko. sinasabi po yung divine constitutional law. Yes, ma'am. Yan po saan galing in particular? Ay sa kanya rin to ma'am na dikta na mayroon yan. Ang makaka-refer lang dito itong kinaukulan. Walang iba. Hindi yung mga marites dyan na kunyari ganyan. Marami nang naloko rito. Marami nang naloko mga sindikato rito. Kaya nga ang UN buwisit na sa atin sa Pilipinas kasi ang dami raw durubo kung sabi ng mga Hapon. Parang inaasahan ng madlang mamamayan ng Pilipinas ito. Marami Totoo po yan. naniniwala. Totoo po yan. Tungkol dito Matiising sa kasi divine tayong will. lahat na Pilipino. Pero Inaalila pa tayo sa ibang bansa samantalang nandito lahat ang kayamanan. sana Pati po nga dagat natin, ma'am, gusto nang kunin. Kulang na lang itong Pilipinas. Ginera na rito tayo. Sana po ay lalo natin paglinawin at ayusin yung ihantad nyo na ng husto sa madla. Ma'am, sabi ko nga sa iyo, international nga ang mga niyan. Hawak tayo sa liig Pero hindi nga nila tayo pwedeng galawin kasi po nandito ang kanyang kayamanan at saka ang tao rito pinagpala tayo. Tingnan mo ang klima natin. 2 lang. Sa kanila, hirap sila. Ang climate nila. Panahunan, no? Yes. Di po ba? Winter, Hirap sila, spring, ma'am. summer, and fall. Tama po yan. Tayo lamang Salamat po. na 2 panahunan, tag-araw at tag-ulan. No? Yes, ma'am. Pero balik ho tayo dito sa ating pinag-uusapan na divine wealth. Sabi nga ninyo, ngayon na ang panahon. Pakibilisan nyo lang aksyon. No? Kasi ang dami hong naghihintay. At ano ang proper action nyo na gagawin para ito pong ating talakayan dito ay makarating sa kinauukulan. Dahil sabi ho ninyo, sila po ang tutulong sa atin. Ma'am, ito sabi nga nila, ang PDAP daw, Priority Development Assistance Fund. Hindi po yan. Ang PDAP po, Powerful Divine Authority Plan. Authority Plan, hindi yan. Ginawa lang nila, parang LOI. Yan ginawa ng Development Assistance Fund. Nasaan yung pera niyang galing? Maraming nagkakaso sa PDAP. Ang dami-dami. Kilala niyo kung sino sila. Saan ho nang galing yung mga pera na yan? Iyon na nga, ma'am, ang dapat tanong doon sa mga naglustay, yung mga nakulong. Paano nila nakuha yun? Iyon ang tanong. Hanggang ngayon, ma'am, may intelligence pan, nag-aaway na naman. Kaya nga po, saan galing? Iyan ang dapat itanong natin dito sa DBM. Dapat makipagtalakayan kayo sa kanila. Bakit bang maraming nag-aaway ngayon sa mga bilyon-bilyon ng kanilang pundo? Mga congressman. Saan galing yan? Bakit tayo hindi umaasinso? Ang bilihin, mataas. Teka sir, meron ho tayong isang viewer dito. From Nonita Maneja. Magandang hapon po sir, ma'am. Sir Ray Buendia. Salamat sir. Masaya kami dito sa Negros Occidental. Naririnig namin batas na divine will, constitutional law. Republic ng Pilipinas. Maraming salamat po, ma'am. Totoo yan. Ito na ngayon ang pagtunay na the fountain of change. Ito na po yan. Kasi andi dito ang kayamanan natin. Sama-sama para sa Pilipinas po ito. Pilipino. Pero sir, sabi nyo nga, nandito kasi tayo sa daigdig. Siyempre, kailangan natin po ang tulong ng mga totoong yung tao talaga na makakatulong sa atin at nakakaalam sa batas. Sino po yung mga dapat na makatulong sa atin na nandiyan ngayon sa ating... Kaya nga mga away-away ng mga mambabatas. O ngayon, yung paisipin mo, 1973, pinalit, ilang taon yan, 21 o 22. 87, 39 years.
Isipin mo, ngayon papalitan na naman cha-cha o mag-cha-cha. Sabi ko nga baka mag-boogie, magtango na o swing. Andi dito ang pera, subukan po naman natin itong divine constitutional law. Andi dito ang pera, may backup po ito. At saka itong lunas, totoong lunas po ito, mga kababayan ko. Ito po, sabi ni Sir Samuel Gabot, pera ng taong bayan ang binawaldas ng mambabatas. Ay, naku po! Aywan ko ikaw ang nagsabi niyan. Pero tulungan na natin ito. Huwag na kayong mag-away. Huwag na magkaisa po tayo. Nasaan ang unity? Sir, paano ba pagkakaisa ang gusto ninyo sa ating mga mambabatas? Magandang tanong yan, ma'am. Kunin na natin itong atin na itong pera. Saan mo kukunin yan? United Nations Organization at saka World Bank. Sino po kakausapin doon? Nandun na may sulat tayo yan kay ano. Sino po ang mga official natin na dapat nandyan. makipag-usap? Ako na nga dapat. Ako na mag-i-spearhead. Nandyan mga senador Ayan natin. po, mga tulungan na kababayan. ninyo ako. Si Sir Bendia Yes. na ang mag-spearhead daw. Mag-spearhead na ako. Kasi may batas po akong dala. Mga senador, sir, at saka itong mga congressman natin. Ito po, hawak ko. Nahawak-hawak niya. Andi dito Pakita po niyo, ito. sir. Saan po galing yan, sir? Ay, basta ito naman, nagawa na ito. Sinabi ko na sa kanila. Bakit anong gagawin yung ano? Yan po kaya ay nabasa na ng ating mga mambabatas. Meron ho kaya silang idea tungkol saan yung matatalino naman sila. At saka sa matagal na silang gumawa ng batas. Hanggang ngayon, puro sabi nga na dyan, puro butas. Saan ang lunas? Ba't kayo mag-away-away? Ito po, ito pag-diskusyonan nyo na ito. Ayan po, dala-dala ni Sir Bendia, ang chairman ng West for the Divine Wealth, for the welfare of all humanity, yung batas. So, yes, batas sa pera. Manawagan ho kayo sa ating mga mambabatas. Paano natin sila kakatulungin? Sabi nyo nga, sama-sama na tayong lahat. Yes. So, panawagan mo. Nagbigay na po ako ng sulat kay Honorable Speaker Romualdez. May pitsa yun, may tatak. And even sa ating mahal na Pangulo. Kami po dito, lumutang na nga po ako siguro naman. Bakit, sir? Alam. May I interrupt you? Sabi niyo lumutang kayo. Nagtago ho ba kayo ng mga Hindi ako nagtago kasi nga tinapos ko yung libro. Isipin mo, panahon pa ni Noy Noy. Kaya nga, Sir Drilon. Ay, sir, mawalang galang na. Meron po ba kayong katulong na tungkol dyan sa libro? Makakaalaman na mahirap pang mag-divulge kasi ang referee rito, ito na nga sila na. Kaya sabi ko mag-spearhead ako kung ano man. Libro ang magsasalita sa atin, itong libro. Hindi na yung para ano pa. Kung ito'y credited, may makakatulong sa sambayan ng Pilipinas, why not? Sabi nga po ni Sir Samuel Asintado Gabot, matagal na ang sinasabi niyong pagkakaisa pero walang nangyayari. Anong sabi? Sa kanila na siguro yun. Walang nangyayari. Posible yan kasi nga ang tagal na natin nagbubutuhan, talagang walang nangyayari. Sa totoo lang. Tapos sila na lang lagi. So, ano po? Pira ng taong bayan ito. Hindi naman po sa akin ito. Sir, pera ng taong bayan natin, kumbaga. Yes. Saan ho yan makukuha? Ito na nga, nakalagay dito kung sino ang mga concern. Sabi ko nga ulit, yung 5 na yan, United Nations Organization, World Bank Group, itong International Court of Justice. Kasi, nag-ano na nga sila sa akin, sumagot na sa akin ang Financial Action Task Force ng France. Sumagot na rin ang ICC kasi iba rin man trabaho nila, ma'am. Ito lang talaga may concern. UN, ICG at saka World Bank. Okay. And so kung sumagot na sila sa inyo tungkol diyan, so ang dapat natin panawagan ngayon yung ating mga mambabatas dito. Correct ka, ma'am. Nag-ano na ako, ma'am alos na kung pwede sana ulit-ulitin niyo yung panawagan na yan at sana lagay nyo sa mga media, sa social media, sa lahat. Dapat magkaisa na. Ito na nga, ma'am, may inano ako dito na kung babasahin ko. Sige po, dito, basahin nyo, sir. Ito, para sa atin po ito lahat. Ito na. To all religious leaders
government officials, media, followers, and workers. Tandaan po natin ito. One will start, others will follow. Yung palang kailangan. So we start so Yeah. so that others will follow. Yes. Nag-start na nga ho tayo, walang nagpa-follow. Ito na nga, tayo, mahal natin ang mga nakaupo na yan. Wala na tayong bangayan. We are here to explain our true identity as human beings. Past is past. Yan na nga. Ano natin sa limot, ibaon na natin our complicated life history so that our minds and feelings can be open to the true path of life. The desire and struggle for a change is a call to uplift the miseries of people from poverty and terrible effects of natural calamities. Kaya, kailangan mag-umpisa na po natin. Sir, palagay ko po ang isang malaking kalukutasan dyan ay bugbugin ang panawagan sa ating mga mambabatas. Correct. Ngayon, magkano ang gagastusin nyo? Gaya nung federalism, ha? Ano po ba yung mga bukod dito sa may tutulong namin sa ating broadcasting? Ano pa ho? Bakit hindi po kayo lumapit sa mga big network, no? Ma'am, alam mo ang totoo niyan, dito ang may basbas eh. Bas. Hindi ko naman para magpasikat ako. Hindi naman kailangan ito, ma'am eh. Marami dyan naman, sila daw, mga nagpakilala, na nga silang mga dalas o gano'n. Yun, nasaan na? Nawala. Kasi wala silang batas. Huwag kayong mag-ano dyan, mga kababayan ko. Huwag kayong maghinanakit. Kung kayo may hawak ng mga accounts ko, no. Marami nang mayayaring mga, mga membro. Ayan, may ang United Nation eh. Ang kawawa dyan ang funder. Maniwala kayo sa akin. Sino yan mga nangyayang? Ba't ayaw nang lumutang? Sino ho yung funder na sinasabi? Ay, yung mga ito, may pera, may ito. Yan, magbibigay na yan. Pupunta tayo sa ganun. Marami akong kilala, ma'am, na pero ayaw ko nang banggitin kasi hanggang ngayon, gudugod na eh. Parehas din sa ibang bansa, pupunta rito, kunyari maghanap. Binibigyan din sila ron. So, ano po yung talagang paraan para magawa na yan? Ito na nga, ma'am, itong itong United Nation at saka itong International Court of Justice and World Bank Group. Kayo dyan, na mga nakaupo dyan na foreigner, kayo dyan na dito, and even dito sa atin sa BGC, World Bank Group, si Honorable Diop, ewan ko kung napalitan na. Kasi noon si Warwick. Dati si Motoo Kunishi. Wala eh. Walang pero kung ito marinig ng mambabatas na may puso, may pag-ibig sa ating kapwa Pilipino, and even sa Senado, ito na yan eh. Sir, bakit po kung ganyan ang kailangan pala natin maipabatid sa kanila? Why don't you write all those Ma'am, Presidente lawyers? Na Senate President nga si pati buong Senado, tsaka Kongreso, si sulatan. Honorable Franklin Drilon. Nandiyan, may tatak. Wala na sila eh. Kahit nakaupo, diba, sir? Hindi yan matanahimik. Kasi unang-una, ito, napag-utusan ako, hindi sa akin, matindi ito. Hanggang kaapu-apuan, mangyayari yan. Kahit saan naman, ma'am. Sino ba naman ako para mag-divulge nito? Di naman tayo, sa mental hospital galing eh. Kaya ito, yung maiba dyan nagdidri, na sa lilong nila galing yung account. Kanino galing yan? Kung kay FM Senior, karamihan kasi FM Senior eh. Tapos kay Rizal. Ay, nandiyan na si BBM eh. Ba't hindi niya isurrender dyan? Sumulat ako sa kanya. Ma'am, tungkol sa batas. And even sa kanyang pinsan na our honorable speaker. Kaya wag na natin pigain ng mga pera dyan kung wala na nga mapiga siguro eh. Ano po ang dapat gawin sa pupunta, makikipag-ugnayan? Hindi na kailangan nandito ang mga backup sa Pilipinas. Ang iba dyan eh. Alam po ba nila yon na nandito yung mga backup sa Pilipinas, ang ating mga mambabatas? Hindi, ang backup nila, magkandidato ka, magtagal ka sa maging traditional politics ka para lagi kang may pera. Hindi po, yung inilalatag din yung pamamaraan para makuha yan at maibigay sa ating UN bansa, nga, International United Nations Organization, yan na kasi sila naghahanap nito eh. Sila naghahanap, ma'am, wala naman dito eh. They were only roaming around in here,
na inaanong ginagamit pa si FM Senior. Ako ayoko nang mag-ano niyan. Kaya ayaw nilang lumutang eh. Nandiyan na si mahal na presidente natin, si BBM. Tulungan natin yan. Sino po yung ayaw lumutang na? Ay marami dyan may accounts ko no. May accounts ng ano? Ng mga wealth. Pero sabi ninyo, paano niya nakuha yung accounts ng Yun wealth na nga yan? ang sinasabi ko, galing sa lelong nila, sa lelang. Sabi ko, hindi nga sila lumulutang, wala silang batas. Hindi gaya sa atin na mayroong batas. Ito na nga ngayon, ma'am, this is not real time. Na ito nang tamang oras para sa ating mga Pilipino na isambulat na natin itong batas na ito. Tingnan mo yan na may chartered change, may-chat siya na ng mga yan. Then, after that, makalusot, magkakaroon plebiscito. Yes or no naman. Noon, ma'am, no panahon ni President Digong, nag-ano silang federalism. Magkano ang ginastos nila? 6 billion pesos. In-spared ni former Justice Puno with 22 mga abogado. Pinuntang ko sa PICC, binigyan kong sulat. Nasa akin ang sulat ko kay former Justice Puno. Ano po Puno. nilalaman ng sulat nyo? Na tingnan naman tong batas na sa akin. Ay natigil na nga sila yung federalism nila eh. Nakita nila ito. Kasi wala akong pera eh. For this. Para anuhin ko dyan sa UN. Balugbugin ko dyan ang nito kung totoo ito o hindi. Kasi mayroon silang hinahanap eh. Ano po yung hinahanap? Yun na nga, UASM account. Yun, ma'am. Hindi po ba sabi ninyo, andito na kayo? Yun na nga, ma'am. Bakit ho hindi personal ninyo o kaya puntahan? Meron tayong UN. Ma'am, galing na po ako. May sulat na ako kay Alm Green noon ha. Tapos, napalitan naman niya ito na ngayon si Gonzales. Sino po ngayon ang kasalukuyan? Siya na yung Gonzales na, ma'am. Meron na po ba kayong liham? Sulat ng sulat. Dalawa na nga ako nung ito pa ngayon. Nandiyan kung paikutan niya ng taong bayan natin. O kayo naghahanap, andito na si Mr. Buendia, and even the World Bank. Kaya nga, sir, mas maganda ho, manawagan Naku, ma'am, kayo. delikado ito pag yung magalit ng mga Pilipino. Hindi ako nagbibiro nito. Ha? Pag yan ang ito na nga, kayamanan ito, ang dapat natin pag-usapan mga kababayan ko, itong pera. Sa pera tayo, divine. Wala naman iba dyan eh. Sino lang ang nagkakapera? Ha? Ang nagkakapera, politiko. Ha? In Chinese. Ano pa? Reliyon. Yan tatlo na yan, ma'am. Ma-influensya yan. Tapos, may silang media. Paano ho natin lulutasin yan? Ano ang ma'am, lutas na ito pag magwala ng mga anak ni Juan de la Cruz at saka ni Luz Biminda. Iyan, ma'am. Gusto pa yata nilang lumabas ng mga tao, ma'am eh. Hindi ako nag-ano ng ganyan. Tulong-tulong tayo sa mabuting paraan. Maging law-abiding citizen tayo. Tulungan na natin na nakaupo. Kung past is past, kung mayroon silang mga kaso, itong batas na ginagawa naman nila, ito po, libre. Pag-usapan na lang ito. Kaya nga, sir, ito nga ating talakayan ngayon, expose the truth on the divine wealth. Yan, ang ganda, ma'am. Kaya nga, ang ganda nitong nyo eh. Ginawa dito. Truth on the divine wealth. Kaya lahat po ng inyong gustong i-expose, gawin nyo na po. Ito na nga, ma'am, yung libro. Ma'am, ito ng batas na ito ng libro. At saka ang talakayan natin, ma'am, we are telling them the pure language of truth. Kasi galing dito sa libro. Siguro po, yung librong sinasabi po ninyo, maaari sigurong ipakalat nyo yan sa ma'am, sabi ko sa iyo, sarili ko pong gastos ito. Sa totoo lang, nagkaroon ako ng may binigyan na rin ako mga nganga. Nag-aantay lang sa akin siguro sila, bakit? Hanggang doon lang. Sino naman ako? Kaya nga po, nandyan na yung libro na yan. I suggest po na siguro... Dapat ipa-imprint na ito ng mga tutulong sa atin. Philippines. Tutulong sa atin. Opo, para hindi lang ho yung tutulong sa atin, kundi yung lahat ng Pilipino para ma-educate sila tungkol dito sa pag-expose ng truth on the divine wealth. No? Kasi nandyan nakasaad sa inyong sinasabing libro, lahat-lahat. At syempre naniniwala po tayo na kung yan po ay makikipagtalakayan kayo sa iba't ibang malalaking network, hindi lamang po dito sa atin,
Kasi hindi naman tayo masyadong kilala, no? Naniniwala po ako pag yan nasumbulat sa Scope buong na. media, scope na. Palagay ko ho, wala na silang maitatago. Mga kababayan, Kung ito sino man sasabihin yan. ko naman ulit sa inyo, ha. Ito, may backup ito, itong batas na ito. Kaya sabi ko is, hindi pwedeng ilabas ko ang aking backup na ang ating wala tayong batas. Ito, ma'am, may backup ito. Hindi gaya sa iba may account walang backup. Mayroon daw. Nandun daw sa mga sinasabi na banker. Nandun daw, mga ganito pakita-kita. Nasaan? Hawakan mo. Kung totoo ka. Lumutang ka. Ay, sabi po ni Renato Tongo, good AM, Madam Mel, Sir Ray Buendia, happy kami sa laging pagpapahayag ninyo ng katotohanan ng Divine Wealth. Watching po from Birac, Catanduanes. Naku po, Rudy ka. Marami kayong mga followers Kakarating. yata. Kayo, puro na lang kayo na, ano yun na ito? Hindi lang kayo makikinig o manonood. No. Kailangan action. Paano po action ang gusto nyo? Dapat umano na dito sa ating talakayan na ito. Saan tayo ng pag-uusapan para magkaisa na tayo? Itong anuhan ko, kayo manifesto na gagawin natin para sa Divine Wealth. Kung makaano tayo niyan, tayo naman ang kahit paano gagastos. Manawagan na po kayo ngayon sapagkat medyo nakakapos na tayo ng oras. Manawagan na po kayo sa ating mga kababayan. Ano po ang gusto niyong panawagan tungkol dito sa Divine Wealth na gusto niyong i-expose na para mapakinabangan ng sambayan ng Pilipinas? Maraming salamat, ma'am. Ang totoo niyan, itong Divine Wealth, may kaakibat na batas ito. Ito ang Divine Constitutional Law, ang bagong Republika ng Pilipinas. Kasi hindi dito, ma'am, ang totoong lunas, kasagana natin at kalayaan. Wala namang gumawa ng ever since ng totoong batas. Ito kasi galing sa kanya itong batas na ito That is the law of money, andi dito. Hindi related po ito, ulitin ko sa former President Marcos. Igalang po natin siya. Tapos hindi ito related kay Rizal, na mga naiwan ko noon ni Rizal. Maraming ang naiwan si sino ba yun? Yung sikat na hari, Solomon. Naman mga namatay na sila. Nasa millennial tayo ngayon habang nabubuhay tayo kasi malay mo ang edad natin pababain. Kasi hindi dito makasagana na ito mga kababayan ko. Mapswerte tayo, hindi dito tayo sa Elizalde kay Ma'am Mel. Kahit si Ma'am Mel mukhang nakasimangot na dito sa Divine Wealth. I-expose na nga, ma'am, ang totoo. Kailan pa yan? Lagi na lang tayo nag-i-election, may butuan. Wala naman pong nangyayari, Ma'am Mel. Ngayon, malapit na naman, inaabangan naman nila ang 2025, 2020. Nag-aaway na. Ngayon pa lang, nag-aaway-aaway na Yes, ma'am. Drama ng drama pa. Kaya nga po, itong mga kababayan ko, bang maganda? Yeah. Tulong-tulong tayo mga kababayan ko, ha? Magmahalan tayo at saka numero 1, ako po ang mag-i-spearhead na tayo lalakas ang ko. Alam mo naman kung minsan nadadapa na tayo. Kaya kailan pa. Si Ma'am Mel nga pag nag-drive ito, medyo iba na ang tingin din sa lumalabo na rin yata ang mata. Hindi ho. Yan ang gusto ko sa iyo. Yan na iba kasi yung driver ka sa Amerika dito, iba dito Banggain ka dyan sa likod Pero sir, balik ho tayo sabi nyo nga magtulong-tulungan. Yes, ma'am. Gusto ko lang po sanang i-suggest sa inyo suggestion kung ano po ba yung in particular na magtulungan paano ang gagawin ng mga mamamayan. Yan po sana sa susunod nating pag ma'am, pag hindi umaksyon siya? ito ma'am na ang ating Senado o Kongreso, tao na yan, baka paikutan na itong UN o World Bank dito. Kasi mahirap ang mga taong bayan. Pag nagwala na yan, mga kababayan ko, halo abiding tayo. Pero marami ng ngit-ngit sa ngayong panahon po. Lalo magkasakit ka pa, wala pang pera. Wala ka pang libingan. Ano na yan? Saan na tayo, ma'am? Kaya nga po, minamadali natin. Kaya nga, we are trying to help
you na i-expose itong truth na sinasabi nyo about the divine wealth at ano po yung mga para-paraan na sinasabi nyo kailangan nang magtulungan tayo. Yes, ma'am. Sa susunod po nating pagkikita, pag bumisita kayo muli dito, mangyari lamang po na maglatag kayo ng format nyo, paanong tulungan ang gusto nyong mangyari sa ating mga mamamayan. Alam mo, ma'am, lahat tayo, sabi nga natin, unity. Pero bago ang lahat, ma'am, may greet ko muna, ma'am, yung kaibigan ko, sila Jake De La Cruz. Ikaw, Jake, ha? Si Kong, si attorney, natin dyan, mga kaibigan ko. Sino pa yung mga, ko, dyan sa San Pablo, sila Sister Munina, mga lahat dyan. Lalo na dito sa dyan sila sa Marikina, sila Diday, sila Langging, sila Karibika, yan sila Merly. Marami yan, ma'am, na dapat sila kabilma. Kayo lahat dyan na medyo laging natutuwa, nagpapalak pa kayo. Siguro blessing na rin yan. Lalo dyan sa yan, kay itong mga Tito family, Tayas Rodriguez, Traquiña family, Taroy. Tapit lahat yan, mga Rodolfos. Marami po yan sa Catanduanes. Doon naman, ma'am, sa Baguio, mga Bautista. Diyan, marami. Si pala, Sir, General Meneses, Ernesto Meneses, at saka si Camario, at saka Ray, Tocayo, Hernandez. Kayong tatlo, magkita-kits tayo. Tayo nila General Meneses, kay Sir, at saka kay Camario. Magaling yan, mga ko yan sa kantahan, mga katimor ko yan, ma'am. Kaya ako pasalamat din ako, buhay pa tayo, ma'am. Opo. So yan po, sir, maraming salamat sa ating pong mga taga-subaybay at asahan po natin muling magbabalik sa ating chairman Ray Buendia para muling siyang mag-expose tungkol sa katotohanan dito sa Divine Wealth. At sa lalo madaling panahon, inaasahan natin na ma-turn malabas na itong pera na ito, ma'am. Yes. Ng sambayanan. Pakibilisan nyo lang. Natin. Hindi lang ako. Kasi without their support, hindi makita ng isang tao lang ito. Kung kayo dyan sa Senado, sir, sa Kongreso, sir, kayo, may mga mabuting puso kayo, para maano na ito. Kung ano man yan, pass is past. Wala nang mga bangayan. Kayo na nga nakaupo, wag nang away kasi kawawa naman kami. Wag na raw hong away. Kasi ang daming pera natin. Oo. Lulutang na yung mga backup. Naku, pakibilisan Maniwala lang. po kayo sa akin. Try this na batas na ito. Ay wala pa nga kayong nagawang batas. Mag-plebisito pa tayo niyan. Gagastusan na yan. Kailangan gagastusan na yan. Chacha. Bigyan nyo sila ng kopya ng batas na yan. Ay, hindi naman, kahit nabigyan yan, hindi naman silang referee. Paano yan? Paano yan? Para mas maganda makita nila yung batas na yan. Ang important dito, ma'am, yung mga ng tao, nakakaintindi. Hindi niya yung mamaya dyan, yung dyan ng halo-halo ukoy ang mga ukoy. Ano naman magawa na to? Kailangan ngayon yung mga tao ng lalo na mga estudyante, kayo. Kailangan po natin ang mga graduating, pag sila naman ang spirit nitong mga estudyante na yan. Na matatalino. No? Naku, ma'am. Sabi ko sa iyo, lalo yun ang dyan. Sige, sa Los Baños. manawagan kayo sa kanila, sir. Kayo dyan, mga mahal naming mga estudyante bata pa, lalo yung nag-aral ngayon, itong batas na ito. Aral ng aral, wala namang batas na kahit saan may referee dapat, kahit saan tournament. Pag walang batas, sorry, walang lalabas na silang gagawa ng batas, 59 years na tayo. Wala po. Sabi ng Batangas, ala. So, yan po ang panawagan ng ating chairman, Ray Buendia. Siya po ang chairman ng Quest for the Divine Wealth for the Welfare of All Humanity. So, hanggang sa muli, a Global Advocacy Environmental Task Force Incorporated. Siya po ang chairman. Sa tayo ng GAITF. Kayo dyan sa so nananawagan sa mga estudyante.
Yan, Kasi, mga estudyante. oo, Yan na, magbasa kayo. Professor Chot, mga estudyante mo. So, yan po. So, ayan po. Sir, magsalita muna kayo. May kausap. Hello. Mga kababayan ko ha. Hello. Nandito na ako sa harapan nyo again. Nandito ako sa studio. To expose. Ito na nga ang katotohanan tungkol sa yaman ng galing sa ating mahal na Panginoon Diyos. Tayong mga pastor, sama-sama na tayo, mga ano na dyan, reliyon, kahit anong reliyon po, lahat tayo sama-sama. Mahal na magmahalan tayo. Tulungan din natin ang mga nakaupo sa gobyerno. Lahat ng lahat ng mga may accounts, sasabihin ko sa inyo, huwag kayong magagalit o maano sa akin. Ako, tutulong sa inyo kung ano yung sa inyo na yan. Kung talagang legitimate yan, legit yan sa inyong hawak, tutulong po ako sa mga may accounts. Kasi pag, anong ibaback up nyong batas? Sabi nga kanina, anong immunity? Siyempre mayroon ako global na yung immunity ko. May divine license po ako. Narinig niyo si Sir. Divine license. Divine license. May global immunity. Well. Ito, dito. Sige, Sir. Kaya nga, yes, ma'am. Na. Kaya nga yan ang kaibahan natin. Kaya nga, wala pang pong nakaperform. Puro ginto. May ginto daw doon. May ganyan. Pupuntahan. Wala. Nga. Patayan na. Pagdating doon, peke. Tayo, i-spirit natin yan. Kung wala kayong batas, hindi yan totoo. Sasabihin ko na po ano sa inyo. Pag wala kayong batas, kahit saan ka magpuntang tournament, may batas yan, may patakaran. Kahit nga sa barangay, mayroon yan barangay ordinance. Kaya nga, Sir, yung batas na hawak ninyo. Ito na. Ayan, no? Divine constitutional law. I suggest po, bigyan ng kopya ang lahat ng mamamayan. Yes, yung lalo sa school. Ang lahat ng klaseng media, social media, etc. Yeah, pati reliyon. Yes. Pati workers. Para, yan mo, sa lalong madaling panahon. Para government officials. Buong sambayanan ay malaman ng tungkol dyan sa divine wealth na sinasabi ninyong makatutulong sa ating kabuhayan. Yes, para hindi po maging nganga at tanga. Tagal na ho natin nakanganga no? Ma'am, pag tumatawa ka, para kang nabubuisit na. Ibang klase yun na. Kaya nga dito, itong ating talakayan na ito, ma'am. Masaya dito. May mas dito eh. Malay mo, lumaki ito. Huwag niyo kalimutan. Naku po, Rudy. Talagang kasi, ma'am, nasa rin yan eh. Kumbaga sa banal na Diyos lang naman nakakaalam ng pati buhay natin. Amen. Kaya sasabihin mo, mayaman ka, bakit ka namamatay? Saan mo yung kayamanan? Pag-awayan yan. Pati lupa. Kaya nga kanta lupang hinirang, hindi Ngayon, mag-ano ka lang ng muhon mo, dimandahan kayo. Pati bakod. Kaya may batas yan eh. Opo. Di ba? Ito, dito ang ganyan ako. Ngayon, umano ka ng isang dipa, tagain ka na. Kaya nga, laging may batas yan, ma'am. Kaya nga mo, ikaw, bakit ikaw naging barangay captain? Bakit naging senador ka? May batas kang sinunod. Ngayon, puro butas. 59 years. 23 years, 22 kay former President Marcos. 1973 hanggang 87, 86. Ito ngayon, from 1986 hanggang ngayon, ma'am, nga. Kaya nga po ito, yung mga expose nyo ang truth about the divine wealth. Yes, kasi ito ang totoong kayamanan, hindi ito peke. Sa Diyos ito eh. Sir, ganito po, dapat araw-arawin nyo yung expose na to. Ma'am, kahit hindi alam na yan, ito na itong mga usapan natin ito. Alam nyo, sa totoo lang nakita nyo, ang daming nagre-react sa atin. Once a week lang ang nyo. Araw-arawin nyo yung announcement. Ma'am, mahirap yung paulit na ulit. Hindi po. Paulit na ulit. Alam nyo, makulit ang mga Pilipino. Ito hindi sabi yan. ni Wilma Liowela. Good PM. Madam Mel, Sir Ray Bendia. Good topic. Masaya kami laging makinig sa inyong topic ng Divine Wealth. Deserve po ng Pilipino na maayos ng Divine Wealth para sa atin. Tulungan po tayo. Good luck for watching po from Bayambang, Nueva Vizcaya. Naku po, Rudy. Alam mo, unang-una, salamat ang pinag-usapan natin dito. Pag tulong-tulong tayo, puro lang kayo makinig. We have to expose this. Ayun nga, anong particular na tulong? Lahat ng nakikinaan ng YouTube dito, ipasa nyo. Ipasa nyo lahat sa kakilala.
Kasi niyo daw po ipasa sa lahat ng nyo kakilala. lahat yan Mm. para magkaalaman na kung sinong mang nandyan nagtatago na mayroong accounts. Iyan mo para lumutang sila. Yun, maliwanag Oo, ko ha. maliwanag Makinig po kayo ito. lagi at, Akala nyo ipasa kayo, ha? At makinig dito sa ating Elizalde Broadcasting. So, hanggang sa muli po, mga minamahal nating mga taga-subaybay, inaanyayahan po namin kayo at nagpapasalamat pong muli kami at lagi po kayong nandyan sa amin na sumusubaybay. Lalo na po, nandito si Sir Rain Buendia ang mag-expose ng divine wealth, the truth about divine wealth, na kung saan makikinabang tayong lahat ang sambayanan. Kaya pakinggan nyo ho siya sa tuwing Huwebes. Ang dating ho ni Sir dito kasi very busy itong... Hindi, kahit anong oras Ma'am, basta ma'am. Kahit anong oras daw. Available tayo. Bukas Kahit at anong bukas araw. din, madaling araw pa lang dito na kayo. Ang So, ayan po. importante dyan, live in a live tayo. Opo. Habang minsan lang tayo mabuhay ibigay na natin to sa ating mga sambayan ng Pilipino. Ito, hanggang apo natin ito. Ayan. Wala nang makakakuha dyan sa West Philippines na yan. Wala na ditong may boundary line na yan. Kasi tayo na ang mag-utos, mga kababayan ko. Okay. Tayo ng Pilipino ang mag-utos sa mga dayuhan. Ayan po, napakaganda ng mga sinasabi ni Ray Buendia. Malaking pag-asa natin. So, don't forget to like us, subscribe us, follow us, and subscribe us, of course, sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po.